Hi, Assalamualaikum. Good day to each and everyone, especially to you sir sa mga nakikinig. Magandang araw sa inyong lahat. So, ang topic ko, it's all about directing. So, maya-maya babahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang directing, paano nga ba ito nakakatulong, ano ang dapat na pag-direct sa isang grupo or pangangasiwa. Okay, so let's now proceed. My topic is all about directing. As you can see in your screen, directing is a complex function as it deals with employees whose behavior is unpredictable. So ang directing na tinatawag is yung pagbibigay ng tamang gabay, tamang proseso kung paano dinadala ang isang organization sa kanyang mga members. So halimbawa, sa isang organization, si leader, siya yung magdadirect. Siya yung nagbibigay ng kung ano yung gagawin, ano yung mga dapat na para maituwid yung mga members sa tamang landas. So, nagdadirect siya, nagbibigay ng payo, let's say ganyan. So, alam naman natin si leader, hindi kasi lahat ng employee niya is alam niya yung ugali ng bawat isa. So, kaya sabi dyan, directing is a complex function as it deals with employees whose behavior is unpredictable. So, medyo hassle yung pagdadirect, no? Kasi hindi mo alam kung tugma yung mga pananaw mo sa ugali ng isang member mo. For instance, sa school, si teacher, hindi naman lahat alam ni teacher yung mga ugali ng mga estudyante. So, sa part na yun, medyo mahirapan ang teacher. Kasi matagal na proseso pa. Okay, so let's now proceed to the principle of directing. So, may mga principle ang pagdadirect. Hindi yan basta-basta. So, number 1 is principle of leadership. No? As a leader, dapat alam mo kung paano mag-lead. According nga dyan, ability to lead effectively and essentially for the effective of direction to your subordinates. Of the subordinates. So, for example, kakayahang mamuno. So, pag wala kang kakayahang mamuno, so wala kang karapatan para mag-direct. Dapat, ang isang leader or isang nagdadirect daw ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga tauhan. Tama naman talaga, no? It's very important as a leader na maging role model ka sa mga subordinates. Kasi, ikaw yung gagayahin nila. Kasi, pag ang leader, tamad, so maaring iba, maaring mga members, hindi na rin siya magpa-function. Kasi, paano naman magpa-function kung ultimo leader is hindi nag-work? Bibihira lang yung mga employee na nag-work talaga kahit hindi nag-work yung leader. So, as a leader, bago ka mag-direct, you know how to have a leadership. So, ang pangalawang principle of directing is principle of communication. Alam naman natin ang communication is the important tool para mas magkaroon ng improvement ang isang organization. Hindi lang sa organization, even though sa magkakaibigan. Kasi kung walang communication, hindi mag-work. Walang mangyayari. No? So, sabi nga dyan, communication, it is a good system of communicating between the superior and subordinate. So, bakit? Kasi, hindi magpa-function yung isang organization kung hindi nakikipag-usap o nakikihalubilo ang leader sa kanyang mga subordinates. Kasi, ang pakikipag-usap sa isa't isa is nakakatulong yan para magkaroon ng magandang organization. Parang halimbawa, si leader no, sasabihin niya yung mga members niya, kamusta? So, ito yung mga tasks natin. Ganyan yung pakikipag-communication in a good way. Okay, so dapat as a directing, magdadirect. So, dapat alam mo kung paano ka makipag-communication. Okay, so ang number 3 is direct supervision. So, state that is directing becomes more effective when there is direct personal contact between the superior and her subordinate. So, it's very simple. Halimbawa, si isang leader and member. No? So, si member, mas nagiging epektibo daw ang pangangasiwa kung mas nagkakaroon ng direkta o personal na pag-uusap si leader at ang kanyang mga member.
no? Halimbawa, may hindi alam si leader, alangan naman itatanong pa ni member. Kasi minsan, hindi ko rin ma-blame, minsan may mga taong mahiyain, pero hindi dapat yun ginagawa na pag may hindi ka alam, hindi ka naiintindihan, hindi mo dinadirect na tinatanong si leader, no? So, tinatanong pa sa iba. So, yung iba mali mo tatama rin pa, matagal ka pa makakakuha ng information na gusto mong malaman. So, dapat may one-on-one na pakikipag-usap o tinatawag na coaching system, no? Para masusing ituro ang tamang pamamaraan ng trabaho. Okay, so, yun, it's very important na pag may hindi ka alam, magtanong ka agad kay leader kung may mga violent reaction, kung may mga hindi ka naiintindihan para tungkol sa mga role mo sa trabaho mo. So, it's very important na mag-direct ka na lang sa leader mo. Ganun din si leader, no? Dapat alternate, no? Vice versa, no? Dapat si leader kung may halimbawa gusto niyang malaman about sa ganito, so dapat lumalapit siya sa members niya. So, yun ang tinatawag na principle of directing supervision. Okay, so ang number 4 is principle of direct objectives, no? So, according to the definition, the manager should communicate effectively and motivate the subordinate for effective performance for the achievements of the objectives. So, alam naman natin is pagpapasok ka sa isang organization is bawat isa is may layunin, no? Layunin na magpapabago or sa isang komunidad or sa isang organization. Okay, so it's very important the manager or yung leader is nakikipag-communicate ng mabuti sa kanyang mga members na para bang minomotivate yung mga members na gandahan yung performance para ma-achieve yung mga objective na gusto nilang ma-achieve sa kanilang organization. Kasi kung siguro hindi sasabihan ng leader or makikipag-communicate yung manager sa kanyang mga members na guys, galingan nyo or okay yan, although kahit hindi man lang sa like para bang compliment na tinatawag, kasi yung compliment na tinatawag is nakakadagdag yun ng inspiration sa members. Kasi pag kino-compliment yung isang members mo, halimbawa, wow, good job ka dun ha, gusto ko yung mo, parang mas nagbo-boost yung confidence, next gagalingan ko pa. So parang ganyan yung pinapahiwatig ng principle of direct objectives. Okay, so ang pang 5, it's all about the principle of harmony of objectives. So according to the definition, the employees join the organization to satisfy their physiological needs. So yes, sana ako sa mga nakaka-relate dyan. So, minsan, ang isang tao nagtatrabaho or pumapasok sa isang organization is para masatisfy yung mga physiological needs. So, ano nga ba yung mga physiological? Yung mga pagkain, financially, syempre, alam nga naman, sasali ka ng char. Yung iba, minsan, ang kaya sila sumasali sa isang organization is para matagunan yung kultura, kasi may sarili-sarili tayong pananaw So yung iba parang gusto ko sumali ng organization para mapalawak pa yun or mataguyod yung tinatawag na kultura ng pagtutulungan. Kasi diba may mga organization na willing to help to other people. Magtrabaho ka dahil para sa bayan. Sana meron pang mga ganun. Pero in reality, kaya tayo nagtatrabaho for our physiological needs. Let's say yung financial. Sino ba naman ang magtatrabaho ng libre? Sa ngayon wala nang libre. Char. Pero hopefully, isa sa mga principle ng directing is yung principle of harmony of objective. Yan. Yung may objective yung per individual na kaya sila sumasali sa isang organization kasi may goal, may layunin na dapat or advocacy na dapat matupad.
Okay, so proceed na tayo sa number 6. I hope hindi masyado mabilis, no? So, ang number 6 is principle of unity of command. So, sa definition, it is a subordinate should get order and instruction only from superior. No? So, dapat ang isang member ay tumatanggap lamang ng utos na galing sa superior. Kung hindi ka naman inutusan, huwag bida-bida ha? Okay? So, pag halimbawa, dapat ang mga utos or mga ginagawa mo ay inuutos talaga ng superior mo. Huwag kang gagawa ng mga eme-eme kahit hindi naman pinagawa sa'yo ginawa mo. Although medyo okay naman yun, yung tawag is like gumagawa ka kasi para matapos. Pero minsan kasi dapat talaga yung mga ginagawa mo is galing talaga or inuutos talaga ng yung manager, no? So, number 7, it's a principle of managerial communication. So, the manager should keep lines of communication open. So, dapat ang isang leader or manager is laging may regular na feedback sa kanyang mga member. So, hindi pwede na kung sa office time, hindi pwede na kung may tatanong yung isang member mo, "Hay, ayoko muna kasi may ginagawa pa." Although dapat may na rason, may reason talaga, no? Pero kung wala ka naman din ginagawa, so dapat ang isang leader is always open yung linya para sa kanya mga members para mas magkaroon ng communication at mas maintindihan kung ano yung mga dapat na gagawin or maunawaan yung mga tasking ng bawat isa. So, sa number 8 is the principle of comprehension. So, it's very important na nagko-comprehend ka, no? Alam mo na uunawaan mo yung utos na ibinibigay sa'yo. Hindi puro, syempre, marami makarelate kasi kahit ako din, puro ganyan, joke lang. So, di ba kasi minsan talaga lalo na pag sa meeting, lagi tayong, okay. Pero dapat nagko-comprehend ka. Alam mo kung ano yung mga sinasabi ng leader. Ano yung inuutos niya. Make sure na naiintindihan, no? Yung inuutos ng leader. Kasi para hindi ka mawala. At para hindi pa balik-balik yung leader. Kasi nakakapagod rin naman magsalita. No? Like, sana nakikinig ka talaga, Sana nakikinig ka talaga. Nagko-comprehend ka sa mga sinasabi ko. So, yun. Alright, so ayun, natapos na rin yung topic ko. So, ikukontinue ng next reporter. So, hopefully may naiintindihan kayo sa aking itinuro. So, wal billahi tawfiq wal hidayah and assalamualaikum.